Amen. Praise God. So magandang umaga po sa ating lahat. And inaanyahan ko po na let us prepare ourselves para sa napakagandang umaga po ito. So bago po tayo magsimula, I just want to share since we are on this month of drawing closer to God. Gusto ko lang pong i-share sa inyo yung verse na to. Sabi po sa Psalms 145 chapter 145 verses 17 hanggang 19. Actually, nandito pa rin po yung verse of the day natin, pero I was just amazed by the Lord, by the verse before it and after it. Sabi dito, "The Lord is righteous in all His ways and faithful in all He does." Kaya sabi nga sa verse of the day natin na, "The Lord is near to all who call on Him, to all who call on Him in truth." Amen. He fulfills the desires of those who fear Him. He hears their cry and saves them. Amen. So, ano po ba yung gustong ipaintindi sa atin ng Panginoon sa salita niyang ito na the Lord that we serve and yung Panginoon na nilalapitan natin is righteous in all of His ways. Tama lahat ng kanyang pamamaraan. Amen. Na yung Diyos na nilalapitan natin at patuloy na hinahanap natin sa buhay natin is malapit doon sa mga taong tumatawag sa Kanya. But, meron pa dito, and emphasize pa na, doon sa tumatawag sa Kanya sa katotohanan. Amen? Kasi pwedeng tumatawag tayo sa Panginoon pero we are not in His truth. Pero iba kasi yun na we are calling out to God nang dahil dun sa katotohanan niya and buhay siya at totoo sa buhay natin. Amen? And doon, eventually, He will fulfill the desires of those who fear Him. So, this is the kind of fear na it's not the bad kind of thing na fear. Kasi 'di ba, bilang mga Kristiyano, yung takot natin sa Diyos na ayun nga, yung alam natin na kung gaano ka-just yung Panginoon natin and at the same time na kung ano yung kaya niyang gawin in our life. And yung takot na, syempre, paano tayo kung wala si Lord? Hindi yung takot na dahil doon sa ano niya na paparusahan niya tayo. That's not the fear that the Lord wants us to feel. Pero yung takot na paano tayo kung hindi tayo lumapit sa Panginoon. Amen? Kasi nandun tayo sa part na when we draw closer to God, doon natin mas na-appreciate na, oo nga Lord, hindi namin kaya to ng kami lang. Hindi namin kaya to kung lagi na lang masusunod tayo bilang mga tao. Kaya nga, 'di ba, hinihingi ng Panginoon na kapag meron tayong kailangan, ilapit natin sa Panginoon. Kapag nahihirapan tayo, lumapit tayo sa Panginoon. Pero syempre, sa panahon ng kagalakan din natin, dapat lumapit din tayo sa Panginoon. Amen. The Lord just wants us to get closer and closer to Him. Why? Because we as sons and daughters ng ating Panginoon, He wants to build that relationship with each and every one of us. And hindi yun nalilimit sa kung Kristiyano ka lang o hindi. The Lord is reaching out to all of us. Even those who doesn't hear Him, who doesn't feel Him, o yung talagang hindi siya napapansin in their life. Amen? Kaya right at this moment, let's just draw near to the Lord, our God, and ask His presence right at this moment. Amen? Kaya, church, I know na we have our own battles. We have these prayers in our hearts, in our minds, that we are surrendering to the Lord. And right this moment, dito sa pagkakataong ito, hayaan mo na surrender mo lahat yan sa Panginoon. I-let go natin yan sa Panginoon. At habang inaawitan natin ang Panginoon, let's invite the presence of the Lord.
within us. Let's invite Him to get closer and closer to our life, to our hearts, and to our paths. For He won't abandon us through thick or thin. Through highs and lows, He will still be our God. And we just need to draw closer to Him to experience His goodness, to experience everything that can fill the void in our lives. Okay, right now, church, let's invite the Holy Spirit and let's just worship the Lord wholeheartedly. Yes, Lord. Oh, we invite you, Holy Spirit. Oh, we invite you, Holy Spirit. Like a rushing wind, would you breathe within my heart? And through the raging storm, would you hold me in your arms? Cause I need you, how I need you. I need your love like I need water. I need your love like I need breath inside of my lungs, burning my heart just like fire. Come and take me over, Jesus, draw me closer to your heart. Yes, Lord, to your heart. And through the wind and rain, I can hear you call my name. And when the nights get rough, I will still sing out your praise. 'Cause I need you, how I need you. I need your love like I need water. I need your love like I need breath inside of my lungs, burn like fire, just like a fire. yes, Lord. Yes, Lord. Oh, draw me closer. I need you. Draw me closer to your heart. Draw me closer.
inside of my lungs, burning my heart just like a fire. Come and take me over, Jesus, draw me closer to your heart. Closer, closer than my every breath, closer than my every step, closer than the song I sing, closer than anything, closer than the every breath, closer than the every step, closer than the song I sing, closer than anything, closer than my every breath, closer than my every step, closer than the song I sing, closer than anything, closer than my every breath, closer than my every step, closer than the song I sing, closer than anything, closer than my every breath, closer than my every step, closer than the song I sing, closer than anything, closer than my every breath, closer than my every step, closer than the song I sing, closer than anything, closer than my every breath, closer than my every step, closer than the song I sing, closer than anything. I need your love like I need water. I need your love like I need breath inside of my lungs, burning my heart just like a fire. Come and take me over, Jesus, draw me closer. I need your love like I need water. I need your love like I need breath inside of my lungs, burning my heart just like a fire. Come and take me over, Jesus, show me closer to your heart, your heart, to your heart, your heart, your heart.
much sweeter than anything I've tasted. I wanna know your heart. I wanna know your heart. So pull me a little closer, take me a little deeper. I wanna know your heart. I wanna know your heart. 'Cause your love is so much sweeter than anything I've tasted. I wanna know your heart. I wanna know your heart. So pull me a little closer, take me a little deeper. I wanna know your heart. I wanna know your heart. 'Cause your love is so much sweeter than anything I've tasted. I wanna know your heart. 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 We wanna know your heart. Oh, 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 how great your love is for me. Oh, oh, how great is your love. Oh, oh, how great your love is for me. Oh, oh, how great is your love. Oh, oh, how great your love is for me. Oh, oh, how great is your love. Oh, oh, how great your love is for me. Oh, oh, how great is your love. Oh, oh, how great your love is for me. Oh, oh, how great is your love. Oh, oh, how great your love is for me. Oh, oh. Pull me a little closer, take me a little deeper. I wanna know your heart. I wanna know your heart. 'Cause your love is so much sweeter than anything I've tasted. I wanna know your heart. I wanna know your heart. So pull me a little closer, take me a little deeper. I wanna know your heart. Wanna know your heart. 'Cause your love is so much sweeter than anything I've tasted. I wanna know your heart. I wanna know your heart.
Yes, Lord. Yes, Jesus. I just want more of you, Lord. I just want to grow closer to you. We invite you, Lord, to dwell with us, to be with us, Lord. Yes, Jesus. Right at this moment, Lord, we just want to lay ourselves in front of you. We just want to surrender everything, oh Lord, Father God. We just want to be one with you right now, Father God. We just want to ask for forgiveness, oh Lord. Forgiveness for everything. Forgiveness dahil di namin mabigay ang best namin. Forgiveness kasi kayang-kaya ka namin i-compromise. Forgiveness, O Lord, Father God. Kasi yun, nagiging unfair kami when it comes to you. Lagi na lang nasusunod yung gusto namin. Lagi na lang nasusunod kung ano yung gusto namin para sa sarili namin. Kahit alam namin na yung gusto mo para sa amin is much more better doon sa nasa puso't isipan namin na pilit naming ipinipilit sa buhay namin. Kaya at the end, kami din yung nahihirapan. Na instead, na we can serve you wholeheartedly, fulfilling, nararamdaman namin yung bigat. Nararamdaman namin yung heaviness. Because there's that certain part of ourselves na kayang-kaya kang i-compromise at any moment. And we ask for your forgiveness, Lord, Father God. That is why we are asking for you. We are not drawing closer to you once more. We want to surrender everything once again. Even though it's hard to let go of things na nakasanayan na namin. Even though it's hard to let go of things na alam namin masasaktan din kaming i-let go. Kasi yun yung gusto namin eh. Yun yung gusto namin na ayaw namin bitawan. Kaya up until now, we are struggling to keep our promises with you. Our commitments with you, O Lord, Father God. And we ask, Lord, for your forgiveness because of this. Hindi ito yung gusto mo para sa amin, para sa iyong mga anak. Kaya right now, O Lord, Father God, we humble ourselves once again in front of you. We are not worthy.
We are not worthy to be in your presence. We are not worthy to stand here in front of you for everything that you have done, oh Lord, for us. And still, we are giving you the bare minimum. And we are sorry, oh Lord, Father God. That is why we are asking for your forgiveness right now. Because if we don't step down dun sa pride, dun sa mga negativities, or dun sa gusto lang namin, we cannot draw closer to you. We need to break ourselves first so the Lord can enter our lives. And right now, if you need that breaking, let the Lord break you. Let the Lord break you right now, because He cannot move. He cannot dwell in your life if you're going to close that door, if you're going to put some walls for the Lord. It's time to break everything. It's time to break those that doesn't allow the Lord to move in us. As we continuously worship the Lord, as we continuously give Him praise and honor right now, sing your hearts out to the Lord, how you want to be closer with the Lord, how your relationship wants to be with the Lord. Just sing out, sing out. Let your soul sing out. Let your soul sing out. Oh, yes, Jesus. Oh, 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 how great your love is for me. Oh, oh, how great is your love. Oh, oh, how great your love is for me. Oh, oh, how great is your love. Oh, oh, how great your love is for me. Oh, oh, how great is your love. Oh, oh, how great your love is for me. Oh, oh, how great is your love. Oh, oh, how great your love is for me. Oh, oh, how great is your love. How great is your love. Oh Lord, how great is your love. That love that saved us, Lord. So pull me a little closer. Take me a little deeper. I wanna know your heart. I wanna know your heart. 'Cause your love is so much sweeter than anything I've tasted. I wanna know your heart. I wanna know your heart. So pull me a little closer. Take me a little deeper. I
I wanna know your heart. I wanna know your heart. 'Cause your love is so much sweeter than anything I've tasted. I wanna know your heart. I wanna know your heart. Pull me close. Take me a little deeper. Wanna know your heart. 'Cause your love is so much sweeter than anything I've tasted. As we ask you to pull us closer, Lord, as we sing this, oh Lord, as we continuously ask, oh Lord, Father God, to bring us closer to sa plano mo sa buhay namin, to bring us closer to you so that we can build a relationship with you, Lord. It's just so unfair, Lord, na sobrang limited na ng time na na-spend namin sa iyo. Hindi pa namin mabigay talaga. But still, that's how your love is to us. Ganun mo kami kamahal bilang mga anak mo. Na kahit anong pagkukulang namin, kayang-kaya mo kaming yakapin muli, kaya-kaya mo kaming tanggapin. But right now, Lord, we are asking you to turn our lives around. We don't want to be that sinful son or daughter of yours na paulit-ulit. We want to get closer. We want to get closer, oh Lord, to sa perfect design mo para sa buhay namin. We want to get closer, to the goals that you have prepared for us, for the finish line. Alam namin hindi ito magiging madali. Alam namin na mahirap to. Sobrang daling isipin, oh Lord, na it's a basic thing for us to draw closer to the Lord, draw closer to you, oh Lord. Pero kung tutusin, ito yung sobrang hirap na part in our walk because we are being distracted by this world. May kahati ka sa buhay namin. Although lagi namin sinasabi na we still need to survive in this world. Pero pwede naman kasi na in everything that we do, you are part of it. Kaya right now, oh Lord, kung meron kaming mga bagay o mga parte ng buhay namin, we cannot surrender to you. We cannot make you the Lord of it. This is the moment, oh Lord, that we lift those up to you. Na maitaas namin sa iyo para masabi namin na you are our Lord of all. Hindi lang ng isang bagay, hindi lang tuwing Sunday, hindi lang tuwing Saturday, hindi lang tuwing Wednesday, tuwing may gawain, but in every aspect of our life. Nandito man kami sa iyong bahay, sambahan o wala. Be the Lord of all as we draw closer to you, Lord God. Kasi yun naman yung gusto mo eh. Na lumapit kaming iyong mga anak, papalapit sa iyong muli. Kung nararamdaman man namin, oh Lord, Father God, na papalayo kami ng papalayo. Handang-handa kang hatakin kami ulit
pabalik sa'yo. But this is the time siguro, Lord Father God, that we need to choose you more than we choose ourselves. Kasi wala kami dito kung wala ka, Panginoon. Wala lahat ng meron kami kung wala ka, Panginoon. And yun yung sanang maintindihan namin at maitatak namin sa puso't isipan namin habang lumalakad kami. Na wala ang lahat ng ito kung wala ka, Panginoon. Because in a snap, in an instant, you can take away all things na meron kami, Panginoon. Kaya tulungan mo kami, O Panginoon, na mas tumingin sa iyo kaysa doon sa binibigay mong biyaya. Kasi nakakabulag nga naman talaga ako sa biyaya kami titingin. Pero right now, oh Lord Father God, we just want to redirect our focus to you. We just want to redirect our attention to you. Kasi lahat ng pwede mong ibigay, susunod kapag ang una naming sinunod is ikaw. Yung akala namin na malaki na or overflowing na, meron ka pang i-overflow dyan, oh Lord Father God. We just need to learn to follow you more and more and spend time with you more and more. That's why we need to draw closer to you more, oh Lord Father God. We need to spend more time with you. And that is our heart's cry this moment. That is what our souls cry at this moment. We just want to be closer to you, Lord God. And right at this moment, break, oh Lord, break our hearts once more and rebuild it new. So that we can follow you without any hesitations. We can follow you without doubts. We can follow you through your love. We can follow you because of your guidance. We can follow you, oh Lord Father God, because of your glory. We can follow you because you are our King of Kings. You are our Lord of all once again. And nothing else, oh Lord Father God, can ever take away your place in our hearts. Okay, right now, oh Lord Father God, we declare that you are the only one that can sit on the throne of our hearts. You are the only one that can give us everything, oh Lord. We just need to redirect our focus to you. We just need to let you enter our life once more. Baka kasi nababox out ka na naman namin sa buhay namin. Pero Lord, ayun, forgive us once again if those things are happening. Right now, Father God, I know, and I know, by your Holy Spirit, by your Holy Spirit, Lord, you will speak, you will establish, oh Lord, Father God, in our hearts, in our minds, and in our life, that there is no greater thing other than you, Lord God, that we can ever have in this world. There's no greater thing, oh Lord, that can compare to you. Okay, right now, oh Lord, Father God, we just want to let go of these things. Let go of these burdens. Let go of this heaviness. And let go, oh Lord, of ourselves. And take control of our lives. Because you're the only one who can save us, oh Lord. You're the only one. You're the only one, Lord. Jesus.
other name but Jesus. Oh, Jesus. There's no other name. There's no other name. There's no other name but Jesus. Oh, Jesus. We just want to shout your name, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Oh, no other name but Jesus. No other name but Jesus. No other name but Jesus. Oh, no other name but Jesus. No other name but Jesus. Lord Jesus. Yes, Lord. We just want to praise you, Lord. We just want to glorify your name. We just want you, Lord. We just want you. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, yes, Lord. We just want you, Lord. We just want you, Lord. Right this beautiful morning, Lord. We just want you. We just want to raise your name. We just want to lift you up. We just want to glorify and edify your name. We just want to magnify you, Lord. Kaya sa oras na to, Panginoon, tanging ikaw at tanging ikaw lang ang hanapin namin. Simula sa umagang ito hanggang mamaya, hanggang sa araw ng bukas, hanggang sa araw-araw, O Panginoon. Ikaw lang ang hanap-hanapin ang puso't isipan namin. Ikaw lang ang hanap-hanapin namin sa lahat ng pagkakataon. Kaya right at this moment, O Church, if you have been broken by the Lord once again, to give you a renewed heart, a new heart once more, and you're ready to accept Him as the Lord of all, Lord of all, Lord of all, in our hearts, Lord of all, Lord of all, Lord of all, in our lives is the Lord of all, Lord of all, Lord of all, in our family, Lord of all, Lord of all, Lord of all, in our works and studies, Lord, Lord of all, Lord of all. Yes, Jesus, you're the Lord of all, 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 Lord, Lord of all, Lord of all, Lord of all, yes, Lord of all, Lord of all, Lord of all, yes, Jesus, Lord of all.
declare you Lord of all. Oh Lord, we just want to declare this in our life. We just want to declare this in front of our enemies. We just want to declare this in this world. We want to declare this in our families. We want to declare this through the nations, Lord. We just want to declare this in ourselves, Lord. Yes, Lord. Oh, Lord. We just want you to be the Lord of all in our lives. Lord of all in all in our lives. That's why, Lord, we just want to glorify you once again. We just want to be with you, Lord. We just want to be with your presence. Oh, Lord, thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And once more, Lord, we just want to thank you for everything. We just want to thank you for your goodness, for your faithfulness in our hearts. And right at this moment, we just want to give you all back the glory, the honor, the adoration. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen and amen. Yes, Lord. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. May palakpak kay Lord. Gano'n ba natin ka-love si Lord? Palakpan natin malakas. Di ba may na yung mic? Dinig po ba ako dyan sa dulo? Amen. Tayo pa manalangin. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this opportunity in this morning, O God, that you have given us a chance, O God, to preach your word, to hear your word, God. Salamat, Lord, sa pagpapala mo sa umagang ito, sa mga hininga na patuloy mong ipinahihiram sa amin. Pagpalay mo po, Panginoon, ang iyong mga salita, ikaw ang siyang mapasalamatan, ikaw ang siyang mapapurihan, magpakailanman. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise be to God. Purihin ng Diyos, at sa umagang ito muli ay dadako tayo sa drawing closer to God. Ano ibig sabihin ng drawing closer to God? Tayo po ba malapit na sa Diyos? Say amen. Konti lang, no? Ano ba yung mga mabubuting bagay? What is a good thing na tinanggap mo sa Diyos? What is a good thing that you receive from God? Isipin nga natin, ano ba yung mabubuting mga bagay na tinanggap natin sa Panginoon? Marahil kung isipin natin, karamihan isipin financial. Amen? Yun ang isang weakness ng tao. Pangalawa, yung relationship with the family. Maaari nagiging pangatlo lamang si Lord. But remember this, ang utos po sa atin, ang turo sa atin, kailangan lumapit tayo sa Lord sa papaanong paraan. Ang sabi po dito sa Psalms chapter 73 verse 28, "But as for me, it is good for me
to stay near to God. Ano po sabi? Para sa akin, it is good for me to stay near to God. I have gone to the Almighty Lord as the place where I can be safe. Amen? Sabi dito, para sa akin, mas nakakabuti na maging malapit sa Panginoon, lumapit sa Diyos. Sa kataas-taasan, Almighty Lord, as the place where I can be safe. So dapat pala iniisip natin na kapag tayo lumalapit sa Lord, hindi lang yung panlabas na pangangailangan, kundi dapat tayo ay safe. No? Marami yung sumasamba, marami na nananampalataya, pero nawawala yung pagiging safe. Maraming nagkakaroon ng mga alalahanin sa buhay. I will tell people about the great things that you have done. So dapat ibinabahagi natin sa ating kapwa ang mga mabubuting bagay na ating tinanggap sa Panginoon. Baka sinasarili mo lang yan. Dapat tinetestify mo yan. Tinetestimony mo yan pag Sunday. Handa na ba kayo bukas para mag-testify? Amen. Bakit? Kasi doon gino-glorify mo si God. God has given you the chance na i-testify mo yung good things na ginawa niya sa iyo. Developing a closer relationship with God is an admirable goal and reflects a heart that is truly reborn. For only those who are in Christ desire a closer relationship with God. We must also understand that in this life, sa buhay na ito, we will never be as close to God as we ought to be or desire to be. The reason for this is, ano po ba ang dahilan kung bakit nahihirapan tayong lumapit sa Panginoon? Ito'y isang dahilan ay ang lingering sin. Ano ba yung lingering sin? Ito yung matagal na kasalanan. Yung kasalanan na paulit-ulit nating nagagawa. Pag tayo nagkakasala sa Panginoon, nahihiya tayong lumapit sa Kanya. Amen? Nawawalan tayo ng lakas ng loob. This is not a deficiency on God's part. Hindi ito kawalan sa Diyos. Ito ay kawalan sa atin. Amen. Kapag tayo nagkukulang, nagkasala, hindi kawalan ng Diyos yun. Kawalan mo yon, kapatid. Ang kahinaan na yan in our lives. Sabi nga, ito ay nagiging barrier, no? Nagiging barrier sa isang katulad natin, ano? Sa kapwa natin minsan kapag tayo ay nagkukulang, nagkakasala or nakapagsasalita ng hindi maganda, yung relationship mo between you and your friends or family, nagkakaroon ng barrier. Ano? Isang hadlang yon para hindi na kayo mag-usap sa mag-asawa, no? Yung pagkukulang na yan nagiging hadlang. Ginagamit ni Satan yung barrier na yan para malayo yung relationship sa bawat isa. At kapag ikaw ay nagpadaig dyan, hindi naman talo dyan ang Lord. Hindi talo dyan ang Satan. Ang talo dyan, ikaw at ang iyong minamahal sa buhay or kaibigan. Migsi ang buhay sa mundo, malaki nawawala kapag sa isang araw ay hindi kayo nakapag-usap. This is not a deficiency on God's part, but on ours. Our sins remains a barrier to the full and complete fellowship with God, which will be realized once we're in glory. Kapag tayo kasama na natin ang Lord, doon natin mararanasan ang lahat ng ibig sabihin ng ating Panginoon.
Alam po ba natin, even Apostle Paul, na malapit na sa Lord, who had about as close a relationship as one could probably have with God in this life. Nung si Paul ay tinawag ng Panginoon, malapit na siya sa Lord, nakausap niya ang Lord. But he still long for a closer relationship with God. Next po. Ano po sabi sa Philippians chapter 3 verse 8? Yes, now that I know Christ is Jesus as my Lord, that is the most valuable things. Sabi niya, ngayon alam ko na si Jesus, na ating Panginoong Jesus ay ang ating Diyos. Yan ang pinakamahalagang bagay. Yan ang pinakamahalagang bagay, pinakamahalagang panahon, pinakamahalagang mabuhay. Nothing else is important at all. Wala nang ibang mahalaga kundi ang Diyos. Yung, ano yon? Maging malapit. Napakahalaga ng Diyos. Nothing else is important at all. I have thrown everything else away so that I can serve Christ. Isinantabi ko lahat, inalis ko lahat para ang ating Panginoon ay aking mapaglingkuran. Ano yung isinantabi ni Paul dito? Ang kanyang buhay, ang kanyang pride, ang kanyang kayabangan, ang kanyang pagmamalaki, na siya lang ang magaling, matalino, malakas. No? Sinantabi niya lahat yon dahil sa ating Panginoon. Ano pa ang sinabi niya dito? All those other things are like dirt to me. Ang kanyang kahambugan, kayabangan, kanyang katalinuhan, lahat hinubad ni Paul. Lahat daw yon ay dumi sa kanya. Wala siyang ipinagmamalaki sa Lord. Anong sabi niya? I think about them like that. Yun ang tingin ko sa lahat ng yun. So that I can have Christ. Isinantabi niya lahat yun. Nang sa ganun ay mawin niya ang atensyon ng Panginoon. Indeed, I count everything as lost because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For His sake I have suffered the loss of all things and count them as rubbish. Why? Because in order that I may gain Christ and be found in Him. Gusto niyang masigit pa niyang matagpuan ng Panginoon. Not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ. Si Paul, napakatalino po nito. Ang nagturo dito si Gamaliel. Isa sa pinakamagaling na nagtuturo ng panahon ng Panginoon ng law, Book of Law, Book of Moses, the Old Testament. Pero lahat, sinantabi niya yon. No, siya yung isang persecutor sa mga mananampalataya ng Panginoon. Pero nung tinawag siya ng Lord, sinantabi niya lahat yon. Pero ganun pa man, gusto pa rin niyang maging closer sa Panginoon. Amen? What about us? We are not that kind of closer to God. Katulad ni Paul. Wala tayo sa kalingkingan ng mga ito. Para maging close tayo. Pero kailangan, mga kapatid, anong turo nila sa atin? Lumapit tayo ng masigit pa sa Panginoon. No matter we are in our walk with Christ, we can always have a closer walk and even glorified in heaven. We will have all eternity to grow in our relationship with the Lord
Ano po ang dapat gawin natin? Meron po tayong itinuturo mga basic lang po ito. Napakasimple lang, marami pang masigit dito. Next po. Umpisahan natin. There are 5 basic. There are 5 basic things we can do to have a closer relationship with God. 5 po ang ibibigay natin. Amen? Next po. The first thing we can do to have closer relationship with God is to make a daily habit of confessing our sin to Him. Amen. Ano daw po ang turo ng Bible? Ang una daw dapat nating gawin ay i-confess natin sa Panginoon ang ating mga nagawang mga pagkukulang at kasalanan. If sin is the barrier in our relationship with God, then confession removes that barriers. Amen. Yung confession nagre-remove ng barriers. When we confess our sin before God, He promised to forgive us. Amen. Ano po sabi diyan sa 1 John 1:9? If we confess our sin, ba't ba nakaganon yung curtain? Pakiganon nga ng konti. Nakasara sa, yan. Yan, salamat. Sister Smile. If we confess our sin, He is faithful. Amen. And just and will forgive our sins and purify us from all unrighteousness. Is that amazing? Amen. Kapag daw tayo ay nag-confess sa Lord, hindi sa tao ha, lilinawin ko po, hindi sa tao kayo mag-confess. Kasi yung tao, hindi naman pwede magpatawad sa iyo yan, katulad ng Panginoon. Maliban lang kung ikaw ay nagkasala sa taong yon at humingi ka ng tawad sa Kanya. Amen. Pero sabi po dito, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Patatawarin ka ng Panginoon sa mga nagawa mong kasalanan. When we confess our sins before God, He promised us to forgive. And forgiveness is what restores a relationship that has been strained. Yung forgiveness kasi, pag tayo po may pagkukulang sa kapwa natin, humingi tayo ng tawad sa Kanya, at pinatawad ka ng kapwang yon, ng yung kapwa, hindi po ba gumagaan ang ating kalooban? Amen? Amen? Gumagaan yun. Siyempre, natatanggal yung burden mo. Natatanggal na humingi ka sa Kanya. Maliban lang kung siya ay hindi ka pinatawad, importante na sabi mo sa Kanya na niloko mo siya, no? Or pinagpalit mo siya. Ano pa? Or di ka nagsabi ng tama sa Kanya. Ano pa? Marami. Nakakaluwag po yun. We must keep in mind that confession is more than simply saying, I'm sorry for my sin. It is the heartfelt contrition of those who recognize that their sin is an offense to a holy God. It is the confession of one who realizes that his sin is what nailed Jesus Christ to the cross. Yung kasalanan natin, nang ipinako ang ating Panginoon sa cross, yun yung dahilan. Bakit ipinako ang Lord sa cross? Because of our sin. Yun yung dahilan kung bakit ginawa ng ating Panginoon
na magpapako siya. Bakit? To restore us, our relationship with the God. Without that cross, walang mahalaga. Kaya ginawa ng ating Panginoon kasi marami nagtatanong, bakit nagpapako ang Lord? Bakit hindi naman niya kasalanan? Nagpapako siya to save us from our sins. Kaya nga kapag bumabalik ka sa kasalanan na yon, binabalik-balikan mo yung panonood ng pornography, pananabalik-balikan mo panonood ng mga hindi magandang tanawin na yan, muli mo siyang ipinapako. Muli mo siyang ibinabalik ang ating Panginoon sa cross na yan. Jesus Christ, sabi nga, it is the cry of, sabi nga dito sa, next po, sa Psalms chapter 51 verse 17. Ang sabi dito, nung si David ay nagkasala, nung siya ay nakapag-talik kay Bathsheba, kanyang pinapatay ang asawa, nagkasala siya nung ginawa ni Haring David. So Psalms chapter 51, 17. Ang sabi niya sa Panginoon, you want me to be humble and sorry. That is the sacrifice that you want. When people are humble and they turn away from their sins, you will not refuse them. Napakabigat po na nagawa ni Haring David nung time na siya ay nandun nakaupo at nakaluklok sa kanyang kapangyarihan bilang isang hari. Kaya niya magpapatay, kaya niyang gawin lahat. Subalit, nang siya'y lumapit sa Lord, siya'y nanalangin, David, after committing sin with Bathsheba, naalala niya ang Panginoon at siya ay lumapit muli sa Lord. Ano ginawa ng Lord? Siya ay pinatawad. Amen? Sabi po dito, next po. Yan. Nababasa po ba? Medyo maliit po. Basa po ba natin? Sundan po natin 2 Peter chapter 1 verse 19. Sabi po dito, the second thing we can do to have a closer relationship with God is to listen when God speaks. Nagagawa po ba natin to? Naririnig natin ang salita ng Lord? Amen? Naririnig po ba natin ang salita ng Panginoon minsan sa ating damdamin, sa ating kaisipan? Sabi po dito, as well as that we have the prophets message from long ago, nung panahon na yon, they also show us very clearly that these things are true. The prophets' words are like a light that shine in a dark place. That light continues to shine in the dark until the dawn comes. So, you need to think about those messages carefully. Then the morning star will rise and it will bring light deep inside you. Ano po ibig sabihin ng banal na kasulatan dito? Marami ngayon, many today are chasing a natural experience of hearing God's voice. Marami. Lahat. Marami yung hinahanap nila, yung supernatural experience na marinig nila ang boses ng Panginoon. But Apostle Peter tells us that we have something more sure
the prophet words to which you will to pay attention as to a lamp shining in a dark place. Kapag narinig natin, kapag nararanasan natin na meron tayong naririnig sa Panginoon, parang lumiliwanag ang ating buhay. Kapag nakakarinig tayo ng salita ng Panginoon at tumutugma sa ating karanasan ngayong araw na ito sa mga sumusunod pang panahon, parang nagkakaroon ng liwanag ang ating buhay. Nagkakaroon ng pag-asa. Sabi dito, the more sure, sabi dito, is the Bible, yung salita ng Diyos is a God voice. Ang Biblia daw, ang salita daw ng Panginoon, ang salita ng Panginoon sa Biblia ay it's like a shining star. Ang salita ng Lord ay nag-guide daw sa atin. Tama po ba? Nag-guide ba tayo ng salita ng Panginoon? O naririnig lang natin and after a while, after ng service, madali natin siya nakakalimutan. Sabi ito, Scripture is very important. Ito daw ay nag-i-equip for every good work. Yung salita ng Diyos ay siyang nagpapatatag sa atin. Totoo ba yun? Na yung salita ng Lord, siya yung nagbibigay lakas loob sa atin. Amen? Sabi nga, if we want to grow closer to God, we should read His Word regularly. In reading His Word, we are listening. Kapag daw tayo ay nagbabasa ng Biblia, ng Bible, tayo daw ay nakikinig sa Diyos. Uulitin ko. Kapag daw tayo ay nagbabasa ng Bible, ikaw pala ay nakikinig sa Diyos ng time na yun. Ang Biblia, kapag nilagay mo sa lamesa, table, sa lamesa mo, at hindi mo siya binuksan, libro lang yan. Wala siyang halaga. Not until na ito ay buksan mo at ito ay iyong basahin. Dahil ang pagbabasa ng Biblia ay pakikinig sa salita ng Diyos. Amen? At yan ay isa sa mga mahalagang bagay na dapat nating ginagawa sa ating buhay. Huwag nating hintayin lumabo ang ating mata. Huwag nating hintayin wala na tayong vision para tayo ay makapagbasa ng salita ng Lord. Dahil ang pagbabasa daw ay pakikinig sa salita ng Diyos. We are listening to God speak through it by His Spirit who illuminates the Word to us. Ito ay nagpapakita ng liwanag para sa atin. Pag tayo nagbabasa ng Bible, isa yon para ikaw ay maging malapit sa Panginoon. Next po. In the book of Matthew, chapter 6, verse 9, the third things we can do to have a closer relationship with God is to speak to Him through prayer. Amen? Through prayer. Kapag tayo nananalangin, nakikipag-usap tayo sa Diyos. Amen? Kapag ikay nagbasa, ikaw ay nakikinig. Yung pangatlo, kapag ikaw ay nananalangin, ikaw ay nakikipag-usap sa Diyos. Amen. Sabi kasi sa Bible,
may itinuro ang ating Panginoon in the book of Matthew 6, 9, and so forth. Hanggang 13 po yan. This then is how you should pray, ang sabi ng Lord Jesus Christ. Ang sasalita rito ay ating Panginoong Hesukristo. Your Father in heaven, our Father in heaven, ang sabi dito, hallowed be your name, thy kingdom come, thy will be done. Ano pa susunod doon? As it is in heaven. Ito po ba memorize natin? Dapat memorize natin to. Itinuro ni Lord sa atin to eh. Bakit itinuro ni Lord to? The Lord's Prayer. Kasi gusto ng Lord, matuto ka na makipag-usap sa Diyos. Itinuro ng ating Panginoon kung paano ka makipag-communicate sa Panginoon. Para ano? Para ikaw ay maging malapit sa Lord. Para ikaw ay hindi malayo. If reading the Bible is listening to God speak to us, speaking to God is accomplished through prayer. Kailangan nakikipag-usap ka din. The gospel often record Jesus secreting himself a way to communicate with his Father in prayer. Even Jesus Christ, nang siya'y nandito pa, nananalangin siya sa Ama. Nakikipag-communicate siya by prayer. Amen? Nakikipag-communicate siya. Amen po? Sabi nga dito, the first repetition is that prayer are directed towards God. Dinadirect tayo ng ating prayer sa Panginoon. Wala nang paligoy-ligoy pa. Kailangan natin makipag-communicate kay God. Hindi lang kapag may kailangan tayo. Pang-apat, next po. The fourth thing we can do to have a closer relationship with God is to find a body of believers. That is what we are doing right now. With whom we can regularly worship. Ito po yung church. You cannot stand alone by yourself. Ang sabi nga, you cannot live by bread alone. Kailangan mo din yung mga mananampalataya na makasalamuha mo para na sa ganon, lumakas ka. Magkaroon ka ng closer relationship with God together with your brothers and sisters. Kung nag-iisa ka lang sa bahay, yes, tumatawag ka kay Lord, iba yung mayroon kang kasamang mananampalataya. Nagpapalakasan kayo. This is such a vital component of spiritual growth. Amen? Lalakas ka dyan. Kung ikaw yung nangihina, pumunta ka sa church, lalakas ka. Too often, we approach church with what I can get out of it. Ano ba makukuha natin dito? Mentally? Spiritually? Physically? Financially? Kailangan meron tayong to prepare our hearts and minds to worship. Dito kasi sa church, ipine-prepare ni Lord yung mind mo, yung puso mo, para magpapuri sa Kanya. Hindi mo yan magagawa sa bahay mo lang. Yes, magagawa mo, pero hindi ka tulad na nandito ka sa church na may umaawit sa Panginoon. Nasasabayan mo yung kanta kasi nagpupuri yung mga kasamahan mo para ikaw ay lumakas. Itinuro ng Lord din po yan. Nasabi, command us to come into His presence for worship.
Itinuro sa atin ng Panginoon na tayo ay pumunta sa isang bahay-sambahan to worship Him. Piniprepare ni Lord ang ating sarili. Not only does regular church attendance give us an opportunity to come before the Lord's presence in worship, but it also gives us an opportunity to fellowship with the Lord's people. It is an opportunity na tayo ay makipag-fellowship sa mga God's people. Nai-encourage ka. No? Kung ikaw ay hindi ka sanay dati, nakikita mo, ba't naglulundagan sila? Ba't ano ginagawa ng mga ito? Hindi ko sila naiintindihan. Why? Because iba yung spirit. But when you are staying on the church for a long time, then makikita mo yung transformation sa puso mo, lumulundag ka na rin. As we come into the house of the Lord in worship and fellowship with His people, we can't help but grow closer to the Lord as a result. Kapag tayo daw, no, sa matagal na panahon, tayo ay nagwo-worship, nagfe-fellowship with the people, with God's people, hindi na natin mapipigilan ang paglago natin sa Panginoon. Amen? Next po. Finally, a close relationship with God is built upon a life of obedience. Kailangan mayroon tayong relationship sa Lord na nabubuo ang ating pagsunod, obedience. Jesus told His disciple in the upper room, "If you love me, keep my commandments." In the book of John, chapter 14, verse 23, ayan po yung nasa naka-flash screen natin. Jesus replied, "Anyone who loves me will obey my teaching." Amen. Nagagawa po ba natin to? Nauubay po ba natin ang teaching ng ating Lord? Amen. Sumusunod ba tayo sa Lord? Sabi niya, Jesus replied, ang ating Panginoon sa nagsasalita, anong sabi niya dito? Anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them. No? Kapag sumunod tayo sa Panginoong Jesus, yung teaching niya, anong mangyayari? Ang ating Amang Diyos ay mamahalin tayo. And we will come to them and make our home with them. At sa ating pagbabalik sa Lord, makakasama natin silang mag-ama. Siya po ang nagsasalita rito, ang ating Panginoong Jesucristo. Yan po yung the fifth thing we can do to have a closer relationship with God. God is, God is giving us the time. Next po. Ano po ang sabi ng Santiago sa James? James 4:7-8. Submit yourself. Submit yourself. Bakit kailangan i-submit yung ating sarili? Then, to God. Doon isasubmit kay God ang ating sarili. Ano dapat gawin kapag isasubmit mo yung sarili mo sa God? Resist the devil. No? Resist the devil. Yung i-resist mo anuman ang gawaing masama. Bakit? Pagka ni-resist mo, anong mangyayari? And he will flee from you. Lalayo yan. No? Kapag nakakaranas tayo ng temptation, tumalikod ka, mag-pray ka. Kapag nakakaranas tayo ng tukso, kapag natutukso tayong gumawa ng hindi maganda or yung pera mo
Ay, yung pera ng iba, hindi mo naman pera, hindi mo ibabalik, manalangin ka sa Lord. So, sobrang sukli sa'yo, ibalik mo. Nasabihin ng devil sa'yo, when ibalik, wala naman nakakita, balik mo yon. I remember, yung pong isang staff ko sa Adonai, nakapulot siya ng wallet. At good thing is, may respect sa akin tong isang staff ko na to. Binalik sa akin yung wallet. May lamang pera. Almost, if I am not mistaken, nasa mga 8 or 6,000. Malit na halaga, pero binalik niya, sa kanya malaki yon. Ginawa ko, tinignan ko kung may ID. Meron siyang ID. Tinignan ko yung address. Next day, hinanap ko yung bahay. Sabi ko, ibabalik natin to, hindi sa'yo to. Salamat at hindi ka natuksong ibili na kung ano-ano yan. So, ginawa ko po, hinanap ko yung bahay. Ang bahay sa Hensonville. Bagong bayan. So, nahirapan akong hanapin, pero hindi ako nag-give up. Hinanap ko pa rin. Pinagtanong-tanong ko, tricycle driver, kung kilala. So, may nakakilala. So, happen na natagpuan ko yung kapatid. Meron silang kaya sa buhay. Malaki yung bahay. At binalik ko at tinignan ko muna kung siya yon, yung kapatid, pinakita yung ID. Okay. Sabi ko, nakita ko po yung ID. Hindi ko sinabing may pera. Nakita, ito yung ID po. Sa kanino po ito? Driver's license. Yeah. So, sa madalit sabi, kapatid. And then, sabi ko, may pera po ito. Ito yung pera. Nagulat sila. Sabi nila, hindi daw nila akalain na makikita pa dahil maaaring matagal lang na wala. Nakalimutan na. Nakita yon. So, ibinalik. Binilang yung pera. Nagulat sila na kung iba daw yon, hindi na ibinalik yon. No? Sabi ko, hindi naman po sa akin yan. Kaya dapat bumalik lang sa inyo. May nakapulot po niyan, hindi ako. Binigay lang sa akin at hinanap ko po kayo. So, alam niyo po, hindi ako nagsasalita. Nagbigay ng favor yung may-ari, yung kapatid. Kasi tinawagan niya yung kapatid eh. Wala na silang na i-recover pa yon. Nagbigay po siya para doon, ng reward para sa nakapulot. So, sige po. Pero ginawa ko po para transparency, pinicturean ko yung inabot kong pera at saka yung tao. Pinakita ko rin sa tauhan ko, ito yung pera, ito kung magkano ibinigay sa'yo. So, yan yung blessing mo. Sabi ko kasi nagtapat ka. Hindi mo siya pinag-interesan. Ito, legal to. Kasi ibinigay talagang legal sa'yo. Kesa ginastos mo siya na walang nakakita pero yung nakita ka sa taas. Amen. So, hindi mo siya ganun kalalim sa pananampalataya. Yung sarili niya, alam niya, kilala niya yung sarili niya, na pag hindi sa'yo, huwag mong galawin. Amen. Pag sa Diyos yan. Gamitin kay Lord. Amen. Sabi nga, sa Book of James, sabi nga rito, wash your hands, you sinners. Tayo po makasalanan eh. Paano natin hugasan ang kamay natin? Literal bang tubig yan? Hindi. Kaya sinabi ng Lord na, wash your hands, you sinner. Pinaguhugas niya tayo. Alam niya makasalanan tayo. Sabi ko nga yung binasa natin kay David, ang laki ng kasalanan na nagawa niya. Nagpapatay siya ng tao. Minahal siya ng taong iyon. Pero ano pa rin ang ginawa niya? Hindi lang niya pinatay, pati asawa kinuha pa. Pero ano ang greatness sa ginawa ng Lord? Nung siya'y tumawag, pinatawad siya. Amen. Kaya natin yun. Humingi ng tawad. Mag-confess tayo kay God. Amen. Next po, siyempre.
Give your bodies to God. Amen. Ibigay doon natin ang ating katawan para sa Lord. Bakit? Bakit naman, Lord? Sabi po dito, because of all He has done for you. Dahil sa lahat ng ginawa niya para sa atin. Ano ba ginawa ng Lord sa atin? John 3:16, ano sabi? Mahal tayo ng Diyos. Mahal ka ng Diyos, kapatid. Amen. Kaya ikaw, dapat lang na, kung pwede, para sa'yo, ibigay mo na yung sarili mo sa Lord. Let them be a living holy sacrifice. Amen. Bakit ganon? Ba't ganon na sinasabi ng Lord? Bakit kailangan na ibigay natin ang sarili natin, maging holy? Kasi gusto ng Lord, kapag babalik ka sa Kanya, hanggat maaari, nakapagsisi ka, no? In-offer mo kay God yung buhay mo, yung sarili mo, a living holy sacrifice. Habang buhay tayo, huwag mo na hintayin patay ka na saka ka nagsisisi. Living holy. Living, ibig sabihin, habang buhay ka pa. Ibigay mo kay Lord yung buhay mo, yung sarili mo. Si Paul tells us in Romans that our obedience is our living sacrifice. Kapag tayo daw ay sumusunod sa Lord, ito ay isa ng living sacrifice. Habang nabubuhay ka, sinasacrifice mo yung obedience mo, sinusunod mo si Lord. Meron kang gustong gawin na hindi pwedeng para sa Lord, sinasacrifice mo na hindi mo ginagawa dahil gusto mo i-offer yung sarili mo kay God. Habang nabubuhay ka, nagsasacrifice ka, pinapatay mo yung mga dapat na lagi mo ginagawa. Kung nanonood ka man ng pornography and everything, inaalis mo na yon. Bakit? A living sacrifice. Hindi mo na sinusunod yung laman mo. We must keep in mind that all biblical exhortation to obedience are presented as our response to the grace of God. We receive in salvation. We don't earn salvation through our obedience. Hindi natin, kumbaga kahit obedient ka sa Lord, hindi mo pa rin ma-earn ang salvation. Rather, it is the way we show our love and gratitude toward God. Importante na mayroon tayong obedience. Although hindi yung obedience na yun ang magliligtas sa iyo. Dahil iniligtas ka na ng Panginoon nang siya ay ipako sa krus. That no one can boast. Kasi baka sasabihin natin, ang sabi nga sa Biblia, kaya ka naligtas kasi obedience ako kay Lord. Kaya ako naligtas kasi mapagbigay ako sa church. Giver ako. No? Oh, tumutugtog ako sa church. Nagigitara ako. Kumakanta ako sa church. Kaya alam ko, ligtas ako. No. Hindi yon. Oh, wala akong absent sa church. Tuloy-tuloy lang. Hindi. Hindi tayo makapagmamalaki sa Lord. Ang sabi ng Bible, we are saved by grace. Amen? Lahat tayo ay iniligtas ng Lord sa kanyang biyaya. Para ang bawat isa ay hindi makapagmalaki sa Diyos. Magiging pagmamalaki mo yan eh. Kaya hindi yon. Ang tinatawag natin na obedience, ang pagsunod sa Lord, isa lang yon. Isa lang yon. Para tayo ay makalapit sa Diyos at yung pagmamahal ng Lord ay ating maranasan. Kasi kapag sumusunod ka, mahal mo ang Diyos eh. Amen? Kapag sinusunod mo yung magulang mo, mahal mo yung magulang mo eh. Ay, ayoko umuwi ng gabi kasi sabi ng mami ko, sabi ng daddy ko, sabi ng tatay ko, sabi ng papa ko, ng mama ko. Wag daw akong papagabi. Sumusunod ka. Pagmamahal yon. Amen. Ay, sabi ni pastor, ganito daw, ganito dapat eh. Pagsunod, mahal mo yung pastor mo. Mahal po ba natin mga pastor natin? Sumusunod kasi
Yun ang gusto ng Lord. Sumusunod tayo sa nakatataas sa atin. Amen? So through confession, Bible study, prayer, regular church attendance, and obedience, we can develop a closer relationship with God. Amen? Uulitin ko. Through confession, Bible study, prayer, regular church attendance, and obedience, we can develop a closer relationship with God. It is rather simple. If not simplistic, but consider this. Parang madali. Parang napakasimple lang. No? How do we develop a closer relationship with other human beings? Paano ma-develop ang iyong sarili kung hindi mo gagawin ang mga ito? We spend time with them in conversation. Kapag ikaw ay nasa church, nagkakaroon ng conversation, nadidevelop yung sarili mo. Na i-open mo yung hearts to them and listening. We acknowledge them. We acknowledge when we've done wrong and seek forgiveness. Na-acknowledge natin na hindi pala ako perfect. Ay, kailangan ko nga, meron akong life group. Kailangan pala lumakas din ako. Kasi hindi ako perfect. Kahit memorize mo yung buong Bible, hindi ka pa rin perfect. Only God is perfect. But you need to read the Bible. So mga kapatid, this morning, I encourage everyone to stand and we will sing unto the Lord. May nakaprepare ba tayo na wala? Akapela tayo, syempre. Can we sing unto the Lord and praise Him in our hearts, in our soul, in our spirit? Akapela po tayo. I want you all to remember this day na sa buhay natin, we give your bodies a living sacrifice to God. Amen. Tayo ng Come Holy Spirit. Siyempre, favorite natin yan, na nabubuhay pang aking kabiyak. No? At ang mga kananayan, siyempre, na we need the Holy Spirit in our life. We need Him so much. For me, I want you to open your hearts, open your mind. Usapin natin si Lord sa pamamagitan ng ating pag-awit. Yes, Lord. We want to feel the holy presence of God this morning. Cleanse our heart. Cleanse our soul. Cleanse our body. As we're singing unto your name, O Lord, we want to glorify you by simply singing unto your name. Holy Spirit, we welcome you in this place. In the name of our Lord Jesus Christ, the name above every name. Let your holy presence fill in this room right now, in Jesus' name. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, coming your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. In every day, I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. Yes, Lord.
I need your anointing, coming your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. In every day, I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compared to this place where I can see you face to face. Yes, Lord. I worship you in spirit and truth. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. Yes, Lord. I need your anointing, coming your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. In every day, I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compared to this place where I can see you face to face. I worship you. Come on, church. Let's worship the Lord. I'm reaching for your heart. Drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compared to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and truth. I'm reaching for your heart. Reaching for your Oh yes, Lord. You hold my life in your hand. Touch your children, oh Lord, right now in Jesus' name. To you, I feel your power in you. Nothing compares. Abutin mo ang iyong mga kamay, Panginoon. Where I can see Right you now, Father God, we're reaching your heart. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, coming your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Heavenly Father, Ikaw ang mabuting Diyos. Panginoon, hindi kami karapat-dapat magpatuloy. Subalit sa isang salita mo lang, Panginoon, gagaling na ang katawang lupang ito. Right now, Father God, bigyan mo kaming maging karapatan, magkaroon ng Panginoon ng pagpapalang nanggagaling sa iyo. Heal our body,
Heal our soul. Receive our spirit. Father God in heaven, Ikaw lamang, Panginoon, ang nakapagbigay nito, wala ng iba. Sa buhay ng iyong mga anak, sila may lumalapit sa iyo, Panginoon, na may kababaang loob, ng magpagtanggap, Panginoon. Hindi kami perfect, but you made us perfect because of your Son, Jesus Christ, died on the cross. You forgive our sins. Salamat, O Lord, sa mga salita mo na patuloy nagpapalakas sa amin. Kung kami man, Panginoon, ay nanghihina, dalangin namin, Lord God, napalakasin mo po kami sa pamamagitan ng iyong mga anak na siya nagbibigay sa amin ng kalakasan ng aming life group leaders, ang aming mga kapatiran sa church, ang aming mga kapastoran, na siyang ginagamit mo, Panginoon, sa pagpapahayag ng iyong mga salita. Bigyan mo, Lord, ng kalakasan ng bahay-sambahang ito, na ikaw, Panginoon, ang siyang Diyos na aming mapaglingkuran, ay patuloy at patuloy, Panginoon, na ikaw ang mag-guide. Give us wisdom, Father God, to lead your people, to make us humble, Father God, in your eyes. Lord, salamat po. Sa kabila ng aming mga kahinaan, ikaw, Panginoon, nagbigay ng kalakasan. Salamat, Panginoon, sa mga ginagamit mo, ang worship team, na patuloy na tumutugtog sa iyo, Lord God, in spite of all, everything sa buhay na kailang kinakalaban, kinakaharap. Ikaw ang nagpapalakas sa kanila. Sa mga leaders, Panginoon, song leaders, Panginoon, binibigyan mo sila ng spiritual blessing of Father God, how to sing that song unto you, O God. Sa mga kapatid, Panginoon, malaki, maliit, ginamit mo upang ikaw ay kanilang marinig, upang sila'y maliwanagan sa iyong mga salita, maunawaan ang iyong mga salita. Baguhin mo ang aming puso, O God. Make us humble in your sight. Huwag mo hayaang maago kami ng kaaway, O Diyos. We need your protection, Father, so that we can serve you more in our life. Salamat, Lord, sa mga kapatid na siyang nandito ngayon. And I pray, O God, ano man, Lord, ang daladala na kailang mga puso upang sila'y sumamba sa iyo, ikaw, Panginoon, ang nakaririnig na kailang mga dalangin. Ikaw, Panginoon, ang nakikipag-connect sa kanila sapagkat sila'y pumunta rito upang makipag-connect din naman upang ikaw ay kanilang maranasan. Huwag mong hayaan, Lord, na maagaw ng kaaway ang mga salitang itananim mo sa kanilang mga puso. Lord, you know our weaknesses and you are the one that can give us, Lord, kung ano ang dapat namin gawin. Muli, O Diyos, pagpalain mo po ang aming mga gawain sa bahay-sambahang ito. Ikaw, Panginoon, ang maging laman ng aming mga puso at isipan. At sa araw ng bukas, God, dalangin namin, Lord, ang iyong pagpapala sa mga taong gagamitin mong muli upang, Lord, kami ay makarating sa iyong spiritual blessing. Makarating, Panginoon, kung saan mo kami dadalhin sa araw ng bukas. Lord, let them feel, O God, your holy presence. At sa mga word, Panginoon, ikaw, Panginoon, maghayag nito. Ikaw ang aming marinig. At sa taong gagamitin mo, Lord, gabayan mo po siya upang siya hindi lutuhin ng kaaway. Lord, salamat po sa mga espiritong at kaluluwang dadali mo bukas, Panginoon, sa bahay-sambahang ito. Let this church be filled with the holy presence, O God. And many souls will come, God, sa pamamagitan mo.
Salamat, Panginoon, sa pagpapala mo. Ikaw ang siyang mapapurihan, mapasalamatan, magpakailanman. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.